So, tapos na tayo dito sa load switch. Okay, punta naman po tayo ngayon mga kasama sa SI. Okay, so ito yung ating SIO. Tapos, ito yung ating 3 volts. So, susuplayan niya yan ng 3 BLP, 3 BLP na 3 volts. 3 volts po yan. Ang 3 BLP ay, yan yung pangalan niya, pero yan ay 3.3 volts. So, susuplayan niya yan ng ilang pin. May supplyan dito, dito nyo makikita, dito nyo makikita, makita nyo dito, makikita nyo dito. Ibig Radius. sabihin, yes, Bro Joel, Yung 3BLP ba, may ibang pangalan ba yan? Sa mayroon pang ibang... ibang pangalan ng 3BLP. Pag tiningnan po natin sa iba't ibang motherboard, schematic, may iba-ibang pangalan yan. Ang 3BLP is common name na gamit po ng Compal. Pero tingnan po natin yung iba't ibang pangalan niyan sa iba't ibang motherboard. Sama. Para makita po natin. Ano po ba ang pangalan niya sa Quanta? Anong pangalan niya sa Inventec? Anong pangalan niya sa Asus? Anong pangalan niya sa iba pang mga motherboard? Okay? So, sa ngayon po mga kasama, hindi naman po tayo pwede mag-jump sa iba't ibang SIO. Ang focus natin ay yung triggering muna, yung concept ng triggering ng ang focus muna natin ay triggering concept ng ating SIO. Okay? Kasi marami po mga kasama technician, pagdating po sa SIO, hindi po nila alam ano po yung tamang sunod-sunod na pag-diagnose niyan. Ang sira, nasa harapan na nila, di pa rin nakukuha. So, ang gagawin po natin ngayon mga kasama ay start po tayo. Ito yung itsura ng SIO natin sa mga beginners. Wala po kayong makikitang ibang katulad niyan, kundi yan lang. Ibig sabihin, galing dito sa 3 volts, meron niyang supply na 3.3 volts. Ngayon punta tayo sa schematic diagram. Okay, sa schematic diagram po mga kasama, ito po yung ating makikita. Okay? Ito po. So dito po mga kasama, ito po yung supply ng ating pong SIO. So yung supply po niyan ay iba-ibang ah, sa bawat ano po, sa bawat motherboard, sa bawat brand, iba-iba po. Merong naka-supply na ang tawag ay positive 3 BLP. Meron pong supply ay positive 3 BELW. Mayroon pong ibang motherboard, ang supply dyan ay positive 3 BPCU. So, kung ano man po yung pangalan niya, meron pong iba dyan ay positive 3B ox. So, tumutukoy lang po yan po sama ng dun sa supply na 3 volts papunta dun sa ating SIO. So, dito po mga kasama, ito po yung ating supply na galing po yan sa ating coil. Okay? So, ito yung isusupply dito. Ano pong mga pins ang sinusupplyan niya? Pin number 9, pin number 22, 33, 96, at saka 125. Mayroon tayong 3BLB. Ang sinusupplyan po niyan mga kasama ay pin 111. Okay? So, kung mapapansin po natin mga kasama, ito po yung ating positive. So, lagi po, tingnan po natin, yung ating pong circuit is with respect to ground. So with respect to ground, kahit may positive ka dyan mga kasama, wala ka namang corresponding ground, ibig sabihin, hindi rin po yan mag-work. Okay? So halimbawa na lang po mga kasama, isang kagaya nito. So itong number 9, susupply po yan dito, positive, tapos yung negative ay nasa pin number, sa bandang baba nito, 11. Check ko pa lang. Okay? 11 yung kanyang Mache-check ko naman sa cellphone ko yan ground. eh. Okay? So, ibig sabihin po niyan mga kasama,
ito ay pupunta yan dito. Ibig sabihin, ito ay kasamahan nila. Kasamahan nila, ito mga kasama. So, ibig sabihin, nakasingit siya dito sa 9 at saka dito sa 11. So, ibig sabihin, dito ay meron siyang positive at saka negative. Yun yung supply niya. Okay? So, mayroon pong supply mga kasama. Tingnan po natin. 9, 9, 22, 33, 96, 111, at saka 125. At saka meron po tayong analog na BDD, Nasend ko na. ABCC. Okay. So, tingnan po natin. 67 ay dito po yan mga kasama. Yan po ay analog supply. So, ibig sabihin, ito ay analog. Ibig sabihin, dito po yan nakasingit. 67, at saka yung ground po niyan mga kasama ay 69. 69 yung kanyang ground. Okay? So, tingnan po natin. Ibig sabihin, 69. Nandito yung kanyang ground. So, 69. Okay. So, ito yung kanyang positive, tapos ito yung kanyang negative. Ngayon po mga kasama, kung makikita po natin dito, mayroon siyang mga analog circuit dyan na ito po ay related sa battery. Battery temperature, voltage sa comparator input 0, adapter current, at iba pa po mga kasama, adapter BID 0, PCH hot, adapter BID 0. So, ibig sabihin po niyan mga kasama, ito po ay part ng analog circuit. Okay? Ngayon po mga kasama, dito po sa SIO, dito po, kapag sanay na po tayo mag-diagnose, ang atin pong pwede pong puntahan, mga kasama, sa pagdadiagnose ng laptop ay ito pong SIO. Kung i-consider po natin mga kasama na hindi po natin alam yung isang laptop no schematic, common po na nangyayari po yan sa atin pong mga brand na kagaya ng Huawei, Infinix, Realme, wala pong schematic yan. Pero kung wala ang schematic mga kasama, napakahirap po sa isang technician na mag-diagnose. Okay? Bakit po? Mahalaga po sa atin mga kasama, malaman po natin yung kanyang BCC supply, yung kanyang analog ground, at yung iba pang mga circuit, input and output dito sa ating SIO. Ngayon po mga kasama, ang pag-aaralan po natin dito, dahil hindi pa naman tayo pwedeng magtagal po dyan, marami pa po tayong yung basic lang po muna. Okay? So, dito po mga kasama, sa tamang sequence, sa sequence po mga kasama, ay ganito. Mayroon tayong 3BLP na nakikita. Okay? Yung 3BLP natin yan mga kasama, magsusupply yan dito para bubuhayin niya lang yung siya po ay 111. 111. So, ang kalapit na circuit niyan ay ito. Ang kalapit na circuit niyan ay ito mga kasama. So, ibig sabihin, supplyan niya yung GPI natin, 111. So, ibig sabihin, dito siya, 111. Siya po ay positive. Tapos, ang kanya pong ground ay 113. Okay? So, 113. So, ibig sabihin, dito, singit natin, 113, yun yung kanyang negative. Okay? So, bakit kailangan niyang supplyan yan mga kasama?
Susuplayan niya yan kasi kailangan niya yung mga signals na ito. Kailangan niya Okay. yung mga signals na yan, mga kasama. So kung wala itong supply na to na pumasok sa ating SIO, ibig sabihin hindi magwo-work yung mga signals na ito. Okay, ano po ba ang signals na to, mga kasama? Kapag halimbawa, mga kasama, mayroon na tayong supply, so meron na tayong supply, gagana na po ito. So tatanggapin niya ngayon yung unang signal na pupunta sa kanya. So ibig sabihin, yung AC in. Ang AC in sa nakakaalala, saan po ito galing? Saan yung galing, Charger. mga kasama? Charger Sa? po. Charger na. Saan Sa po? bin po. Sa adapter. Okay. Galing yan sa charging IC. So alam niyo po ba, mga kasama, na ang ECN indication na nagpasok ka ng charger? Kapag nagpasok ka ng charger at walang problema yung charger na ipinasok mo, ibig sabihin, dadalhan niya ng signal, i-inform niya si SIO na walang problema yung ating pong DCN section or yung ating charger ay pumasok na. So, kung dito po, mga kasama, para makapag-send siya ng AC in, dito sa charger maraming naganap no? Meron tayong first MOSFET, second MOSFET, at saka yung ating current sensing resistor. Okay? So ito yung ating charger. So, pinasukan niya muna to ng BCC. Tapos, pinasukan niya ng AC detect or AC set N. So, pagpasok niya, saka ngayon lumabas tong ECN. At tong ECN naman to, mga kasama, ito po yung responsible para mag-switch yung ating MOSFET para pumasok naman yung ating 19 volts from charger all the way to ating current sensing resistor. Okay? Pagkatapos po niyan, magkakaroon tayo ang kauna-unahang voltage na ma-generate ay positive 3 VLP. Yan yung kauna-unahang voltage na ma-generate after ng 19 volts. So, pupunta naman ngayon yan dito. Pagpunta naman yan ngayon dito, so supplyan niya yung GPI section ng ating SIO at dito ngayon, mga kasama, kapag powered on na itong GPI section, tatanggapin niya na ngayon signal na galing sa charger or sa ating charging IC. Okay? So after po niyan, mga kasama, the same 3BLP, mga kasama, okay, Pakipicturan mo nga ito. ang 3BLP na yan, mga kasama, ay pupunta yan sa ating SIO. At saka pupunta yan sa ating power button. Yung sa ating power button. Okay? So, okay. So, ganun po yan, mga kasama. Kaya dito po, mapapansin po natin, after po na-receive niya po ito, mga kasama, yung AC in, maglalabas po yan pag-receive niya ng AC in, maglalabas po yan ng AC on. Ang AC on po nito, mga kasama, para buhayin niya yung power supply ng ating 3 volts always at saka yung ating 5 volts always. So once na nabuhay niya po yan, mga kasama,